Maaliwalas ang hapon. Sa veranda ng maliit pero maaliwalas na cafe sa tabi ng ilog, nakaupo sina Ella at Luke. 3 taon na silang magkasintahan, pero ramdam ni Ella na hindi nababawasan ang init at tamis ng kanilang relasyon. Kung tutuusin, mas lalo pang tumitibay. Kanina pa kita tinitingnan, babe. Nakangiting sabi ni Luke habang pinipisil ang kamay ni Ella. Hindi ka ba napapagod na lagi mo na lang akong kasama? Napangiti si Ella. Iniikot ang straw sa kanyang iced latte. Depende. May days na gusto ko nang i-return to sender ka. Biro ni Ella sabay kindat. Napatawa si Luke. Return to sender agad? Saan mo ako ipapadala? Sa North Pole. Para doon ko na maghatid ng regalo sa iba. Di ikaw magiging regalo ko. Balot na balot. May ribbon pa. Napailing si Ella pero hindi maitago ang ngiti. Ikaw lang ang gusto ko. Sabay hawak ni Luke sa pisngi ni Ella. Hinahagod yon ng kanyang hinlalaki. Tahimik silang nagkatitigan at kapang ngumiti sa isa't isa. Alam mo, Ella, hindi ko in-expect na aabot tayo sa ganito. Sa ganito katagal, I mean. Akala ko noong una, puppy love lang. Wow! So hindi ka sigurado sa akin noon? Kunwaring offended si Ella, pero halata sa boss niya ang biro. Hindi sa ganoon. I mean, dati kasi akala ko, relationships are just fun lang, kilig lang. Pero nung dumating ka, iba. You made me want to stay. You made me think about forever. Napatingin si Ella kay Luke, bahagyang kinagat ang labi. Forever is a big word, Luke. I know. Pero kapag ikaw kasama ko, parang hindi nakakatakot yung salitang yun. Umupo si Luke ng mas maayos, kinuha ang tasa ng kape niya, humigop, tapos tumingin ulit kay Ella. Naalala mo pa ba yung first date nating dalawa? Siyempre, nakalimutan mo yung wallet mo. Grabe ka naman. Hindi ko nakalimutan. Nalaglag lang sa kotse. At akong nagbayad ng dinner. Pero bumawi naman ako, di ba? Ella rolled her eyes, pero halata ang kilig. Fine, bumawi ka nga. Pero, Luke? Tumigil si Ella sandali, marahang pinisil ang kamay ni Luke. I'm glad na kahit pa paano, umabot tayo rito. Me too. 3 years, babe. And still, ikaw pa rin. Bumaba ang tingin ni Luke sa mga labi ni Ella at napansin yun ng dalaga. Napangiti siya at bahagyang lumapit. Ano, hahalikan mo ba ako? Gawin mo na! Request granted. Bulong ni Luke sabay dampining labi niya sa labi ni Ella. Mabilis lang yun isang maikling halik na puno ng lambing. Pwede na. Ngiti ni Ella matapos ang halik. Pwede na lang. Dapat outstanding yan. Kinuha ni Luke ang maliit na cupcake. Para sa'yo to. Favorite mo. Red velvet. May special occasion ba? Wala. Gusto ko lang. Sweet mo talaga. Salamat, babe. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan at nangingitian. Sa paligid nila, may mga taong abal sa kanika nilang buhay. Pero para kina Ella at Luke, parang sila lang ang naroon. Pagkatapos, sumandal si Ella sa balikat ni Luke, habang ito naman ay marahang hinihimas ang kanyang kamay. Babe, natatakot ka ba na baka magbago tayong dalawa? Saglit na natigilan si Luke, pero agad din siyang ngumiti. Alam mo, Ella, lahat naman ng tao nagbabago Pero, as long as we choose each other every day, hindi ako natatakot. Kasi kahit magbago ka man, pipiliin pa rin kita. Napapikit si Ella. Damang-damang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang pisngi. Pangako yan, ha? Pangako. Mahinang sagot ni Luke, sabay halik sa tuktok ng ulo ni Ella. At doon, sa simpleng hapong yon, alam nilang dalawa na mas tumitibay pa ang kanilang relasyon. Kinahapunan, mabagal ang takbo ng sasakyan habang binabaybay nila Ella at Luke ang pamilyar na kasada papunta sa bahay ng mama ni Ella. Nakahawak si Ella sa braso ni Luke habang nakasandal ang ulo niya sa bintana.
Pinagmamasdan ng mga bahay at puno na madalas siyang makita nung bata pa siya. Babe, sure ka ba na okay lang kay mama na pupunta ako? Tanong ni Luke habang nakatutok sa kalsada. Napangiti si Ella at umiling. Luke, 3 years na tayo. Ilang beses ka na rin namang dumaan sa bahay eh. Kilala ka na ni mama. In fact, minsan nga mas ikaw pang hinahanap niya kesa sa akin eh. Oo nga, parang mas close kami ng mama mo kesa sa'yo eh. Uy, masyado ka namang kumpiyansa. Pero, seryoso, gustong gusto ka ni mama. Lagi ka nga niyang binabanggit sa akin eh. Yung tipong, Luke is such a gentleman. Mga ganyan. Bahagyang natawa si Luke, pero may halong kilig sa boses niya. Well, gentleman naman talaga ako sa'yo, no? At kay Mama Marie. Siyempre, future mother-in-law ko yan. Bahagyang nag-init ng pisngi ni Ella. Future mother-in-law? Wala pa nga. Manifesting lang. Pagdating nila sa tapat ng bahay, bumungad ang lumang gate na kulay puti. May mga paso ng orchids at gumamela sa magkabilaang gilid. Maliit pero maayos at puno ng buhay ang bahay. Ganto ang tahanan na kinalakhan ni Ella. Pagbukas pa lang nila ng gate, lumabas na si Mama Marie mula sa pinto. Nakasuot ang floral duster at may hawak na basang pamunas. Anak, nandito na pala kayo. Agad lumapit si Ella at niyakap ang kanyang ina. Hi Ma. Lumapit din si Luke na may dalang maliit na paper bag. Good afternoon po, Mama Marie. Nakangiti si Mama Marie at agad din itong yumakap kay Luke. Ay Luke, ang tagal nating di nagkita ha. Halika, pasok kayo. Ano ba yung dala mo? Kaunting pasalubong po ma. Ensaymada. Alam ko po kasing paborito niyo po. Ay nako, masyado ka talagang thoughtful. Salamat iho. Pagpasok, bumungad ang pamilyar na amoy ng adobong manok na niluluto ng mama ni Ella. Malinis at maliwalas ang loob ng bahay. May kortinang puti na may borda at sa dingding nakasabit ng mga lumang family photos. Umupo muna kayo. Maghahain lang ako. Sabi ni Mama Marie papasok sa kusina. Babe, amoy ko na yung adobo. Gutom na ako. Bulong ni Luke habang inaayos ang pagkakaupo sa sofa. Masarap magluto si Mama. Mamaya mapaparami ka na naman. Naghintay sila sandali hanggang bumalik si Mama Marie, dalang isang tray ng juice at tinapay. Ayan, pampalipas gutom muna habang hinihintay natin yung ulam. Salamat po. Salamat po. Sabay nilang sabi. Habang nagkakapit kumakain ng tinapay, nagsimula ang kwentuhan. So, Luke, kamusta naman sa trabaho? Ayos naman po ma. Medyo busy, pero manageable naman po. Kayo po, kamusta po dito? Ganito pa rin. Minsan nakakalungkot kasi bihira na tayong magkakasama ni Ella. Mabuti na dadalo mo siya palagi. Sinusubukan ko pong gawing priority si Ella ma. Oo nga po ma. Sobrang alaga ko niyan. Abay dapat lang. Pag pinaiyak ka niyan, akin na lang siya. Ay ma, hindi po yan mangyayari. Ayoko mawala sa akin si Ella. Tahimik na napating si Ella kay Luke. Ramdamang sinseridad sa boses ni Luke. Maya-maya, tumayo si Mama Marie. Sige, maghahain na ako. Luke, gusto mo bang tulungan ako sa kusina? Opo ma. Sagot ni Luke na agad tumayo. Habang busy sila sa kusina, naiwan si Ella sa sala. Pinagmamasdan ng dalawa mula sa malayo. Napapangiti siya sa tuwing makikita ang boyfriend niya at ang mama niyang magkasama. Pagbalik nila sa mesa, handa na ang hapag. Adobong manok, sinigang na baboy at pritong lumpia. Wow ma, parang may fiesta. Kasi special ang bisita natin. Sagot ni Mama Marie sabay kindat kay Luke. Habang kumakain, tuloy-tuloy ang kwentuhan at tawanan. Nagkukwento si Luke ng mga nakakatawang moments nila sa trabaho. Habang si Mama Marie naman ay nagbabalik tanaw sa kabataan ni Ella. Alam mo ba Luke, nung bata pa yung si Ella, mahilig yung magtago sa ilalim ng mesa pag may bisita. Abay nahihiya. Talaga po? Tanong ni Luke habang nakatingin kay Ella. Ngayon po, hindi na po siya nahihiya.
Lalo na sa akin. Luke! Natatawang protesta ni Ella, pero halata ang kiling sa kanyang muka. Matapos ang hapunan, tumulong si Luke magligpit ng mesa at ilang beses siyang pinipigilan ni Mama Marie. Iho, bisita ka. Dapat nagpapahinga ka. Okay lang po, Ma. Gusto ko bang tumulong. Pagkatapos magligpit, lumabas sila sa maliit na balkonahe ng bahay. Nasa labas na rin si Mama Marie. Nakaupo sa rocking chair habang sina Ella at Luke ay nasa mahabang bangko sa tabi. Salamat sa pagpunta, Luke. Mas masaya ako kapag kasama ka sa dinner. Lagi po akong pupunta kapag may time, Ma. Ma, baka mas lalo mo lang mahalin si Luke kaysa sa akin, ha? Anak, pantay lang kayo sa puso ko. Nakangiting sagot ni Mama Marie, pero nakatingin kay Luke. At patuloy sila sa kwentuhan at tawanan. Maagang dumating si Ella sa opisina kinabukasan. Naka-backslack siya at puting silk blouse na may manipis na ribbon sa leeg. Simple pero elegante. Tinatahak niya ang glass doors sa kumpanyang iniwan ng kanyang yumaong ama. Si Ella ang CEO. Pagpasok, bumungad agad ang mabangong amoy at ang malumanay na tunog ng jazz music na laging nakaplay sa lobby. Nasa gilid ng receptionist na agad tumayo para bumati. Good morning, Ma'am Ella. Good morning. Maikling tugon ni Ella na may ngiti, sabay lakad patungo sa private elevator na diretso sa executive floor. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanyang pamilya na tinig. Hoy! Masayang sigaw ni Sanya. Naka-high ponytail at naka-beige blazer. Nakangiti ito mula sa kabilang dulo ng hallway at mabilis lumapit. Napangiti si Ella at agad na yumakap sa kanyang best friend. Good morning, Sanya. Good morning? That's it? 3 days kang hindi nagpakita dito. Alam mo bang halos ikaw ng chismis? Napatawa si Ella at nagpatuloy silang maglakad papasok sa opisina niya. I have things to take care of. Besides, kaya nga kita tinanggap bilang best friend / assistant ko para ikaw mag-update sa akin ng chismis. True. Sagot ni Sanya sabay bigay ng folder. Pero bago ang chismis, eto muna. Financial report for last quarter. And may surprise ako para sa iyo mamaya. Nagtaas ang kilay si Ella habang inaabot ang folder. Surprise na naman? Last time may ganyan ka. Dinala mo ako sa karaoke bar. Nag-enjoy ka naman, di ba? Pagpasok nila sa CEO's office, isang malawak at modernong kwarto na may floor-to-ceiling windows, agad naramdaman ni Ella ang presensya ng ama niya. Kahit matagal na itong pumanaw, nandun pa rin ang ilang bagay na naiwan niya. Isang lumang fountain pen sa display shelf at ang picture frame ng kanilang pamilya sa tabi ng mesa. Sandaling natigil si Ella, nakatingin sa frame. Ramdam ni Sanya ang pagbabago ng aura at lumapit ng dahan-dahan. Hey, you okay? Huminga ng malalim si Ella at ngumiti ng konti. Yeah, just remembering. Your dad would be proud, Ella. You're running this company exactly how he would have wanted. Napangiti si Ella at umupo sa kanyang swivel chair. I hope so, Sanya. I really hope so. Umupo si Sanya sa upuang nasa tapat ng mesa ni Ella. Inabot ang kape na bit-bit mula sa pantry. Bago ka magseryoso dyan sa mga report, inutusan ko si Paolo na gawang extra strong yung kape mo, ha? Alam kong kulang ka sa tulog. Kinuha ni Ella ang tas at humigop, saka napangiti. Bless you, Sanya. Alam mo talagang kailangan ko to. Of course, I'm your lifesaver. Pero, seryoso ha? May bago tayong client meeting mamaya. VIP daw. Confidential pa nga ang ibang details eh. Dumiretso sa akin ng request ng board. Confidential? Wala man lang binigay na pangalan? Wala. Ang sabi lang, it's someone with a big proposal for the company. And guess what? Ayaw na makipag-usap sa kahit sino except sa CEO. As in, ikaw lang, girl. Bahagyang natahimik si Ella. Iniikot ang tasa sa kamay. That's odd. Hindi naman common na ganun ka-direct. Exactly! Kaya nga nag-iisip ako kung business lang ba yan or may ibang reason. You and your conspiracy theories. Hey, minsan naman tama ako ah.
Remember yung supplier na pinaghinilaan ko last year? Boom! Nahuli naman under the table deal. Fine. Pero this time, let's not jump to conclusions. Focus muna tayo sa preparations. Bumangon si Sanya at kinuha ang tablet niya. Got it! Pero heads up, may paparating na visitor ngayon eh. Hindi ko sure kung siya yung VIP eh. Pero mukhang high profile. Napatingin si Ella mula sa hawak na kape. Ngayon? Wala pa tayo sa schedule ah. Yup. Kaya, brace yourself, bestie. Nag-usap po na si Sanya at Ella hanggang sa nagtatawanan na. Sa tuwing mag-uusap sila ni Sanya, gumagaan ang pakiramdam ni Ella. College pa lang kasi sa Ella at Sanya, magkaibigan na silang dalawa, kaya kapatid ng turingan. Pagkatapos ng pakikipag-usap, lumabas si Sanya at may tinawagan agad siya. Sumagot naman ng lalaki sa kabilang linya. Hello? Malambig na tanong ng lalaki. It's me. Kumusta na ang project natin? Bahagyang tumawang lalaki na parang natutuwa sa tinutukoy ni Sanya. Almost done. Nakuha na namin ang buong video. Malinaw ang kuha. Walang putol. Konting edit na lang para mas damaging tingnan. Ready na para kumalat. Napangiti si Sanya. Isang ngiting may halong panlilin lang. Good. I want it perfect. Kapag lumabas yan, wala nang babalikan si Ella. Hindi lang career niya ang gusto kong sirain. Pati ang buong mundo niya. Teka, sigurado ka ba? Best friend mo siya. Sabi mo dati. Best friend? Hindi mo alam kung gaano ako nauubos sa kanya. Lahat ng papuri, lahat ng spotlight, sa kanya napupunta. Maganda, matalino, anak ng mayamang pamilya. Eh ako, laging lang nasa gilid, parang accessory sa buhay niya. In short, naiinggit ka. Hindi lang inggit, galit. Ilang beses na ako nagbigay ng ideas sa kanya. Ideas na pinagpupuyatan ko. Pero sa board, siyang tinatawag na brilliant. Siya ang bida. Ako? Invisible. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago muling nagsalita ang lalaki. Kung ganoon, magugustuhan mo tong plano. Kapag lumabas ang videong to, hindi lang image niya sa kumpanyang bagsak. Lahat ng personal connection niya, masisira. That's what I want. Gusto kong sa unang araw na kumalat, mag-trending agad. Ayoko ma-chance siyang makabangon. Gusto kong sa bawat tingin ng tao sa kanya, puro kahihiyan na lang makita niya. May contact na ako sa media. Paid feature. Once is up, hindi na yun mabubura. Huminga ng malalim si Sanya. Halos may ngiting hindi mapigilan. Perfect. Pero siguraduhin mong walang connection sa akin. Kapag nalaban yung ako may pakanya, game over ang posisyon ko sa tabi niya. Hindi pa ngayon. Hindi pa ako handang magtanggal ng maskara. Relax. Anonymous ang source. Kahit sinong mag-imbestiga, wala silang makitang lead papunta sa'yo. Sanya lean back sa sofa ng lounge, nakatingala sa kisame. Good. Kasi gusto ko pang makita kung paano siya unti-unting bumabagsak habang nandito ako. Kunwari handang tumulong. Cruel, pero effective. I call it justice. Justice para sa atang taon na binansagan akong best friend. Pero hindi man ako nakita bilang higit pa roon. Napangiti si Sanya habang kausap ang lalaki. Kinahaponan sa opisina, mga 3:00 pasado, at banay ng sikat ng araw na sumisilip sa malaking salamin ng building. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng mga keyboard at papel na nililipat-lipat ng ilang empleyado. Sa cubicle ni Sanya, abala siya sa pag-ayos ng ilang report, pero ang totoo, kalahati lang ng atensyon niyang naroon. Mula kaninang umaga, hindi nawawala ang kaningiti sa labi dahil sa kanyang plano. Tumunog ang telepono sa mesa niya. Mabilis niya yung sinagot. Miss Sanya, pinapupunta ka po ni Ma'am Ella sa opisina niya ngayon. Sabi ng receptionist. Bahagyang kumunot ang noon ni Sanya. Ano naman kaya to? Alright, I'll be there. Mahinahong sagot ni Sanya bago binaba ang telepono. Kinuha niyang blazer mula sa sandali ng upuan, sinuot yon,
at marahang lumakad papunta sa glass office ni Ella. Bago pumasok, tumigil siya sandali para ayusin ang buhok at ipakitang isang maamong ngiti. Ang ngiting ginagamit niya para sa lahat ng taong kailangan niyang bulahin. Kumatok siya ng 2 beses. "Come in!" Tinig ni Ella. Pagpasok ni Sanya, bumungad ang isang maluwag at maliwanag na opisina. Si Ella ay nakaupo sa swivel chair. Nakasuot ang puting blouse at fitted skirt. Nakangiti habang may hawak na isang eleganteng invitation card. Sa gilid ng mesa, may maliit na bouquet ng puting rosas. Tila padala ng isang admirer. "Bestie, perfect timing. May gusto akong sabihin sa'yo." "Ano yun?" Tumayo si Ella, nilapitan siya at iniabot ang invitation card. "This Saturday, may exclusive party sa Grand Haven Hotel. A-attend ako at gusto kong sumama ka." Bahagyang natigil si Sanya at tiningnan ng card. Gawa ito sa mamahaling papel. Kita agad ang tema. Isang high-profile charity gala na dadaluhan ng mga kilalang personalidad sa negosyo at politika. "Ella, alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong klaseng event." Kunwari pag-aalinlangan ni Sanya. "Hindi ko trip yung mga sobrang sosyal na lugar. Tapos wala naman akong gano'n babagay." Napatawa si Ella, lumapit at marahang tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. "Don't worry about that. Ako bahala sa gown mo. In fact, I already thought about it. You'll look amazing. Pangako." Nagpakawala si Sanya ng mahinang buntong hininga. Tila iniisip pa rin. "At saka, weekend yun. Gusto ko sana magpahinga sa bahay." Ngunit sa loob-loob niya, mabilis nang gumagana ang utak niya. Gala, maraming tao, media coverage, perfect stage. Anis Sanya sa kanyang isipan. Ang ganoong event ay eksaktong lugar na pwede niyang gamitin para sa isang mas malaking pagbagsak ni Ella. Come on, Sanya. You've been working so hard these past few weeks. Deserve mo ring mag-relax. And besides, I don't want to go alone. Gusto ko kasama kita para may makakausap ako na totoo. Totoo? Kung alam mo lang, Ella. Anis Sanya sa kanyang isipan. Ngunit sa labas, nagkunwari si Sanyang nag-iisip pa rin. Hindi ko alam, Ella eh. Hindi ba awkward kung pupunta ako nang wala akong kakilala roon? Ako ngang kasama mo. I'll introduce you to everyone. This could even be good for you. Career-wise. Imagine, connections with top business people. Malay mo, someone there will be impressed by you. Well, kung career development ang pag-uusapan, yes, and trust me, masaya to. Hindi lang puro speeches and charity beating. May dinner, may live band. This is your chance to enjoy a night out with me. Bahagya siyang miti, kunwaring napilitan. Alright, fine. Sisama na ako. Parang batang natuwa si Ella. Tinapik ang kamay ng kaibigan. Yay! I'll have a salad prepare something for you, ha? Don't worry, all expenses covered. You just have to show up and look stunning. Look stunning? Sa isip ni Sanya. Tumayo si Ella, kumuha ng maliit na sticky note at nagsulat ng ilang detalye. Eto, para hindi mo makalimutan. Pick up time, 6:30 p.m. sharp. Magpapadala ko ng driver sa bahay mo. And prepare to smile for the cameras, bestie. You're going to shine. Sa mga salitang yun, bahagyang kumurap si Sanya. Shine. Sure, Ella. We'll shine. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Sanya sa mesa niya. Pero habang nagtatype ng in-report, ang isip niya wala sa mga numero at graphs. Sa halip, iniisip niya kung paano niya gagamitin ang gala para mas mapabilis ang kanyang plano. Alam niyang sa gabing yun, lahat ng matay nakatuto kay Ella. Kinagabihan sa lounge sa loob ng condominium ni Ella, nakaupo siya't si Luke sa isang malit na couch. Si Luke ay nakasuot ng simpleng gray shirt at black joggers. Mukhang komportable, pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kanina pa niya napapansin na tahimik si Ella. Hindi to yung typical na tahimik na pagod sa trabaho. May bigat sa paraan ng pagbuntong hininga niya. At sa mga mata niyang parang may malalim na iniisip. Babe? Mahinang sabi ni Luke habang hawak ang tasa ng kape.
Kanina ka patahimik ka. May nangyari ba sa opisina? Tumingin si Ella kay Luke. Sandaling nag-aalangan bago ibaba ang hawak ng mug sa mesa. Pinaglaruan niya ang mga daliri niya na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Luke, may nalaman ako tungkol kay Sanya. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Ella. She's planning something. Something against me. Natigilan si Luke at dahan-dahang binaba ang tasa niya. Ano? Sigurado ka ba? Sanya's your best friend, right? Baka naman... Hindi ko alam kung anong eksaktong rason. Pero may mga ebidensya siya. May narinig ako kanina at may ilang tao sa opisina na nagkukwento sa akin off the record. Apparently, matagal na siyang naiinggit sa akin and now, she's preparing something to ruin me. Nagsalubong ang kilay ni Luke. Ella, kung totoo yan, hindi pwedeng baliwalain. Do you have an idea kung ano yung plano niya? Not exactly. Pero parang may kinilamang sa public image ko. Something big enough to humiliate me in front of everyone. Look, she's been my friend for years. I trusted her. And now... Hindi niya na natapos ang sentence. Tumayo si Luke, lumapit at umupo sa tabi ni Ella. Marahang hinawakan ng kamay niya. Babe, listen to me. Kung may balak sa masama, go stop her. Hindi siya mananalo. Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung mangyari yung sarap ng maraming tao? Like, sa party this Saturday. Then we'll be ready. If that's the stage she's choosing, then we'll turn the tables. Hindi siya magtatagumpay. I'll be there for you. Bahagyang ngumiti si Ella, bagamat may bakas pa rin ng lungkot. Thank you, Luke. I don't know what I'd do without you. Hinalikan siya ni Luke sa noo at niyakap ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, nakaramdam si Ella ng konting lakas. Pero alam niyang darating ang gabing haharapin niya ang pinakamalaking hamon laban sa isang taong akala niya ay kaibigan. Dahan-dahan siyang kumala sa yakap para makita ang mukha ng kasintahan. Ngunit nagulat siya sa bakas ng lungkot sa mga mata nito. Babe, may iniisip ka pa ba? Napabuntong hininga si Ella at napatingin sa malayo. Alam mo, Luke, kaya siguro mas mahirap sa akin tanggapin to. Kasi hindi lang basta kaibigan si Sanya sa akin eh. I treated her like a sister. Kahit hindi kami magkadugo. Sa lahat ng pinagdaanan ko, andyan siya. Nung namatay si Papa, isa siya sa unang tumakbo sa akin. Nung mahirap ang sitwasyon ko sa karir, siya yung kasama ko magpuyat. And now, ngayon malalaman ko na may tinatago siyang plano para sirain ako. Napakamot ng batok si Luke. Halatang hindi rin makapaniwala. Babe, minsan, kahit gaano mo kamahal o ituring ng pamilya ng isang tao, nagbabago pa rin sila. Pero hindi mo na kasalanan yun. Pero parang, nagtatanong ako sa sarili ko. May nagawa ba akong mali para umabot siya sa ganito? Did I ever make her feel small? Kahit hindi ko sinasadya? Kasi kung kapatid ko siya sa puso, dapat di niya ako gagawa ng ganito. Di ba? Hinawakan muli ni Luke ang kamay ni Ella at pinisil yun. Ella, jealousy can grow even without a reason. Minsan ka ng kabutihan mo. May mga taong hindi natutuong makita kang umaangat. And if she really is your sister to you, mas mabigat yan kaysa pamilyang nagtaksil. Natahimik si Ella, pero bumagsak din ang isang luha sa kanyang pisngi. Luke, iniisip ko, kung makaharap ko siya, kaya ko ba bang tingnan siya sa mata ng walang galit? O masisira na lahat ng pinagsamahan naming dalawa? Hindi mo kailangang sagutin niya ngayon. Pero isang baging sigurado, andito ako. At kung susubukan niyang saktan ka, sisiguraduhin kung hindi siya magtatagumpay. Kahit kapatid pang turing mo sa kanya, hindi ibig sabihin, papayag kang yurakan ka niya. Sandaling napangiti si Ella sa kabila ng lungkot. I don't deserve you, Luke. Hindi. You deserve someone who'll fight for you. And that's me. Nagtagal pa sila sa couch, magkahawak kamay, habang ang bigat sa puso ni Ella ay nananatili pero may konting ginhawang dulot. 3 araw makalipas,
Maayos pa rin ang trato ni Ella kay Sanya. Hindi niya pa kinakausap si Sanya at patuloy pa rin si Ella sa pag-iimbestiga ng palihim na binabalik ni Sanya sa kanya. Nalulungkot lamang siya dahil hindi niya akalain na may hindi magandang motibo si Sanya sa kanya. Isang malamig na umaga, tila ordinaryo lang ang lahat sa opisina ni Ella. Ngunit sa oras na binuksan ng kanyang assistant ang pinto ng kanyang opisina, dala nito ang balitang magpapayinig sa mundo niya. Ma'am? Nanginginig ang boss ng assistant habang nilalapag sa mesa ni Ella ang tablet. You need to see this. Bahagyang kumulot ang noo ni Ella at tiningnan ng screen. Isang video ang nakaplay at hindi yun basta video. It was her, or at least someone edited to look like her. The angles, the lighting, the manipulations, lahat ay ginawang parang siya talaga. Bumuka ang bibig ni Ella pero walang lumabas na salita. Pinanood niya ng nagsegundo pa bago niya ito pinatigil. Paano kumala to? Ma'am, as of now, trending na po lahat ng platforms. Hashtag, Ella Scandal is #1. Media outlets are already picking it up. And some of our partners are asking for a statement. Humugot ng malalim na hininga si Ella. Sige, sabihin mo sa kanila. I'll address it personally. But not today. I need them to wait. Natigilan ng assistant. Ma'am, hindi ba mas mabuting mag-release agad ng denial? No. If I react now, I'm playing on their timeline. Not mine. I won't give them satisfaction. Pagkaalis ng assistant, bumukas ang pinto't pumasok si Luke. Nakita nito ang bakas ng lungkot sa mukha ni Ella at agad lumapit. Ella, I saw it. Babe, are you okay? Yeah, I'm fine. Fine? That video is everywhere. People are going crazy online. My phone hasn't stopped buzzing since this morning. Tumayo si Ella. Tinungo ang bintana at tumingin sa ibaba kung saan abala ang mga tao sa kanilang sariling mundo. Look, I've been in the public eye for years. I know how fast rumors spread. But this is different. This is calculated. Do you think it's Sanya? I know it's her. Napasinghap si Luke. Babe, kung totoo yan, she just crossed the line. This is career assassination. Hindi ka pwedeng tumahimik lang. Ngumiti si Ella, pero hindi yung ngiti ng isang taong talunan. Ito yung ngiti ng isang taong may tinatagong bala. Exactly. That's why I'm not reacting the way they expect me to. Alam kong laro nila. They want me to panic. They want me to explain myself habang sila nagkakalat ng mas maraming proof na peke naman. But if I stay quiet for now, I control the narrative. Ella, are you sure? The longer it's out there, the more people will believe it's true. I know. Pero remember this, Luke. Truth is only powerful as the way it's revealed. I'm not just going to defend myself. I'm going to destroy whoever did this. So, you already have a plan? Part of it. Una, I'll trace the source. Hindi lang basta kung sino nag-upload, pero kung sinong unang nagbigay ng file. May mga tao ko sa tech department who can dig deeper than any police cyber unit. At kung mapatunayan mo si Sanya nga? Then, I'll make sure she regrets it for the rest of her life. And I'll do it without even laying a hand on her. Tahimik na tumango si Luke. Babe, I'm with you all the way. But you need to be careful. People get desperate when they know you're coming for them. Napangiti si Ella. And desperate people make mistakes. Mistakes I can use. Kinahapunan, nakaupo si Ella sa conference room kasamang 3 pinagkakatiwalang empleyado mula si IT at PR. May hawak siyang folder na puno ng screenshots at metadata reports. Here's what I want. Number 1, I need a full trace of the file. From the very first upload hanggang sa kumalat ito sa mainstream. Cross-check every timestamp, every IP address. Number 2, I want a list of everyone connected to those accounts. Names, locations, aliases, lahat. Ma'am, how far do you want us to go? Kung gusto niyo po ng deeper trace,
Baka kailangan natin gumamit ng unconventional methods. Go as far as you need. As long as it's legal enough to stand in court. I'm not just cleaning my name. I'm taking someone down. Si Luke na nakaupo sa tabi ni Ella ay nakamasid lang. Kita sa mukha niyang paghanga sa determinasyon ni Ella. Pagkatapos ng meeting, naiwan silang dalawa sa silid. You didn't even flinch, babe. Ngumiti si Ella ng bahagya. Look, hindi lang tutungkol sa reputasyon ko. This is war. And I've been enough battles to know. If you want to win, you don't just defend, you attack. Kinagabihan sa penthouse, magkasama silang kumakain ng late dinner. Tahimik si Luke habang tinitingnan si Ella na parang may iniisip na malalim. Anong nasa isip mo? Tumigil si Ella sa pagkain tumingin sa kanya. When this is over, kapag na-clear ko ng pangalan ko, I want her to see me standing, stronger than ever. I want her to realize na lahat ng ginawa niya para sirain ako only made me untouchable. Kinuha ni Luke ang kamay ni Ella. Then, who'll make that happen? Ngumiti si Ella. Hindi na ang ngiting mapait kanina, kundi ang ngiting puno ng determinasyon. Oh, we will. And when it happens, she'll wish she never even tried. Lumipas ang mga araw, mabilis na linis ni Ella ang kanyang pangalan. Maraming naniniwala sa kanya na edited lamang ang sex scandal na kumakalat, lalo na at alam ng lahat ng kasintahan niya si Luke. Kaya naman mas lalong nainisisa niya na hindi gumana ang kanyang plano. Isang gabi, sa isang maliit at madilim na coffee shop sa gilid ng lungsod, nakaupo si Ella sa sulok na parte ng establishmento. Hindi siya nakagown o corporate attire ngayon. Naka-hoodie siya, baseball cap at simpleng jeans. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, moreno, may matipunong pangangatawan. May ilang peklat sa mukha na tila ba patunay ng marurumi at mapanganib na trabaho sa nakaraan. Tumigil ito sa tapat ng mesa ni Ella. Miss Ella, narinig kong may gusto kong ipagawa. Umupo ka. Umupo ang lalaki at agad naglabas ng maliit na envelope mula sa bag. Pero bago tayo mag-usap, gusto kong marinig mismo mula sa'yo kung ano ang plano mo. Bumuntong hininga si Ella. Ang target mo ay isang babae. 28 years old. Pangalan, Sanya Cruz. Gusto kong makuha mo siya ng buo. Walang sugat, walang bakas ng karahasan. Dadalhin mo siya sa lokasyon na sasabihin ko lang sa'yo privately. Kumunot ang noo ng lalaki. Bakit mo siya gustong kunin? Because she crossed the line. She tried to destroy me. At ngayon, ako naman ang maglalaro. Sumandal ang lalaki at pinagmamasdan siya. Miss Ella, trabaho lang sa akin to. Pero siguraduhin mong handa ka sa magiging resulta. Hindi lahat ang kinukuha, bumabalik na pareho. Handa ako. And I'm paying double your rate. Half ngayon, half kapag natapos na. Binaba ni Ella sa mesang isang maliit na brown envelope na punong-puno ng pera. Deadline? Within 48 hours. The sooner, the better. Pumango ang lalaki, tinanggap ang pera at tumayo. Consider it done. Pagkaalis ng lalaki, nanatiling nakaupo si Ella. Wala pang ilang oras, ay nagawa na nga ng lalaki ang kanyang trabaho kaya dinala si Sanya sa isang lumang warehouse. Nakaupo si Sanya, nakatali ang mga kamay at paa at may panyo sa bibig. Ang mga tunog ng mabibigat na hakbang ay umaalingaw-ngaw sa sahig. 3 pares ng bota. 2 mula sa lalaking dumakip at 1 mula sa babaeng papalapit. Nang tumigil ang mga lalaki, lumitaw mula sa dilim si Ella. Naka-black leather jacket at simpleng itim na pantalon. Kasunod niya si Luke, seryosong mukha na parang bantay na handang kumilos anumang oras. Alisin niyo. Utos ni Ella na tinutukoy ang panyo sa bibig ni Sanya. Tinanggal ang isa sa mga lalaking panyo. Agad lamang sumigaw si Sanya habang nanginginig ang boses sa galit. Ella! Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Bakit ako nandito? Tahimik si Ella sa loob ng ilang segundo. Pinagmamasdan na si Sanya mula ulo hanggang paa. We need to talk. Talk? Gantong paraan para lang mag-usap?
Lumapit si Ella hanggang halos magdikit ang kanilang mga muka. Ang malamig na titig ni Ella. Sanya, may gusto akong marinig mula sa bibig mo. Bakit mo ako ginawa ng ganyan? Ginawan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Don't play dumb with me. Alam ko na ikaw nagpakalat ng video. Alam ko rin kung gaano ka ka-determined na sirain ako. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Nanahimik si Sanya, ngunit halatang kumikirot ang panga niya sa pagpibigil ng sagot. Bakit ko sasabihin sa'yo? Bagyang tumingin si Ella kay Luke na nakamasid lang, saka bumalik ang tingin kay Sanya. Kasi kung hindi mo sasabihin, I'll make sure this night won't end well for you. Sa halip na matakot, nanlilisik ang mga mata ni Sanya. Kahit anong gawin mo, Ella, hindi ako magsasalita. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo kayang harapin ang totoo. Mariing pumikit si Ella. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero nang makita ng mapang-asarang ngiti ni Sanya, bumigay ang kanyang kontrol. Isang malakas na sampaling lumapat sa kalong pisngi ni Sanya. Umalingaw ang tunog niyon sa loob ng warehouse. Ganon? Sasaktan mo ako? Akala mo ba mas magiging madali para sa akin na sabihin ang gusto mong marinig? Never, Ella. Never! Humakbang si Ella palayo sandali. Humugot ng hininga sa kamuling humarap. Hindi mo alam kung gaano ko gustong paniwalaan na may dahilan ka na kahit papaano ay mauunawaan ko. Pero sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo, ganito mo ako ginantihan? Napailing si Sanya. Hindi mo alam lahat, Ella. Hindi mo alam kung gaano karaming taon ako ninahimik. At ngayon, gusto mong makuha mula sa akin ng ganito lang? Hindi mo ako kilala. Ella, she's not talking tonight. Maybe Hindi. Putol ni Ella kay Luke na hindi inaalis ang tingin kay Sanya. She will talk, and she'll talk now. Ngumisi si Sanya ng malamig. Pwede mo akong italibong magdamag, pero hindi mo makukuha ang sagot hanggat hindi mo kayang tanggapin na minsan ikaw ang problema. Paano kita maiintindihan kung hindi mo sasabihin? Huminga ng malalim si Sanya at sa wakas, tumulong unang luha sa kanyang mga mata. Ella, hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang lahat ng to. Hindi kita gustong saktan. Pero sa bawat araw na nakikita kita, masaya, buong pamilya. May lahat ng bagay na wala ako. Para kung pinapalalahan sa lahat ng sakta iniwan sa akin ng taong pareho nating ama. Sa narinig ay parang tinusok ang puso ni Ella. Anong sinabi mo? Si papa mo, papa ko rin. Pero sa akin, hindi siya kailanman naging ama. Iniwan niya kami ni mama habang pinipili ka ang pamilya mo. Lumaki ako sa hirap, Ella. Wala akong maayos sa bahay. Wala akong makain minsan. At habang nangyayari yun, ikaw yung nakatira sa mansyon, nakasuot ng magagandang damit, at may mga magulang na kumakalinga. At ang mas masakit, hindi na ako pinakilala sa lahat ng anak niya. Bumigat ang dibdib ni Ella, pero hindi siya agad nakapagsalita. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, ginawa ko para maramdaman mo na kahit konting sakit na matagal kong tinitiis. Tinitigan ni Ella si Sanya, pero ang dati niyang galit ay napalitan ng halo-halong emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang nasabi. Nanatiling tikom ang kanyang pipig dahil kahit anong salitang buksan niya, parang hindi sapat para sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. At sa katahimikang yun, umiiyak si Sanya habang si Ella ay nanatiling nakatayo, tila isang statwa na hindi sigurado kung lalapit ba para yakapin si Sanya. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiyak dahil wala kaming makain, ha? Alam mo ba kung gaano kahirap matulog sa sahig habang iniisip kong buhay pa ba si Papa? Pero ikaw, nakahiga ka sa kama, may aircon pa. Tumulo ang luha ni Ella, ngunit hindi siya kumibo. Pinipigil niya ang sariling magsalita dahil pakiramdam niya, anumang sabihin niya ngayon ay mas magpapaalab sa galit ni Sanya. Kahit isang sentimo wala.
Wala siyang binigay sa amin. Ni minsan nga hindi niya kami dinalaw eh. At ngayon, gusto mong makuha ang awa ko? Gusto mong magpatawad ako? Kahit anong gawin mo, Ella, hindi mo mabubura ang ginawa ng tatay mo sa amin. At ikaw ang simbolo ng lahat ng yon. Matapos ang ilang segundong katahimikan, humugot ng malalim na hininga si Ella. Tumingin siya kay Sanya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Pero kailangan ko mag-isip at alamin kung anong sinasabi mo. Tumalikod si Ella at marahang naglakad palayo. Look, tawag ni Ella sa madaming na boses pero nanginginig ang kamay. Sumunod naman agad si Luke pero bago siya makalabas, muling sumigaw si Sanya. Umalis ka! Huwag ka nang bumalik, Ella. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang nakaraan. Natigilan si Ella at bahagyang lumingon. Ngunit, hindi na nagsalita. Tuluyan siyang lumabas ng warehouse kasunod si Luke. Pumasok sila ng sasakyan. Habang umaandar, nananatiling tahimik si Ella. Ngunit sa likod ng kanyang isip, unti-unti nang nabubuo ang isang plano. Hindi para sirain si Sanya, kundi para hanapin ang katotohanan mula sa mismong taong naging ugat ng lahat, ang kanyang ama. Nag-imbestiga si Ella at doon niya nalaman ang katotohanan sa mismong ina niya na meron si Ella na kapatid sa labas at aware ang mama niyang may kabit ang papa niya dati at hindi nito sinasustentuhan. At ang kanyang ina pa ng sustento pero hindi tinanggap. Dahil doon, umiyak si Ella at nagalit siya sa kanyang ama dahil hindi niya akalaing all this time, kapatid niya pa ang best friend niya. 3 buwan ang nakalipas mula nang sumabog ang balita. Lahat ng pangunahing news outlet, online blogs, at social media platforms ay sabay-sabay na naglabas ng headline. Sanya Bautista, empleyado sa isang kilalang kumpanya, siyang nagpakalat sa scandal video ni Ella Velasco at anak sa labas ang yumaong Don Raul Velasco. Sa loob ng ilang oras, trending ito sa lahat ng platform. May mga taong kinukutya si Sanya. May ilan ding nakisimpatya. Pero mas maraming nagbato ng masakit na salita. Mula noon, halos hindi na lumabas si Sanya. Tumigil siya sa pagpasok sa opisina at kalaunan, tuluyang bitaw. Sa Velasco Corporation, ang kanyang pangalan ay iniwasang banggitin at para bang isa siyang anino na gustong kalimutan ng lahat. Ngayon, sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng isang tahimik na kalye, magkatapat sina Ella at Sanya. Si Ella ang unang nagsalita. Mahinahon pero basag ang tinig. Salamat sa pagpapaunlak na magkita tayong dalawa, Sanya. Hindi ko alam kung bakit pumayag ba ako. Huminga ng malalim si Ella. Gusto ko mag-sorry. Hindi para sa lahat ng nangyari, pero para sa lahat ng hindi ko alam noon. Tumingin si Sanya. May bakas ng pagod at galit pa rin sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan na ikaw ang pinili ni Papa. Pero hindi mo rin naiintindihan kung gaano kahirap mabuhay na parang wala kang halaga. Naiintindihan ko na ngayon. At kung may magagawa ko para makabawit kahit konti sa'yo, gagawin ko. Hindi kita titinan bilang kaaway, Sanya. Kapatid kita. Kapatid? Ella, 3 buwan na akong ginagawang katatawanan ng lahat. Lahat ng sinabi ko noon, lahat ng ginawa ko, nasa internet na. Kahit saan ako pumunta, kilala nila ako bilang babaeng nagpakalat ng skandal at anak sa labas. At hindi yun basta-basta mawawala. Bumuntong hininga si Ella. Kaya nga gusto kitang makilala pa. Hindi bilang yung babaeng nagpakalat ng video. Gusto kitang makilala bilang kapatid ko. May karapatan ka sa pamilyang to. Umiling si Sanya. Halatang pinipigilan ng luhang gustong tumulo. Pamilya? Sa tingin mo ba madali lang yun? Na pagkatapos ng lahat, tatanggapin ko lang na kapatid kita? Kahit gaano mo ko yakapin, kahit anong sabihin mo, hindi mawawala yung tingin ng mga tao sa akin. Alam kong mahirap, pero hindi mo kailangang harapin tong mag-isa. Ella, may ticket na ako papuntang Amerika. Next week aalis na ako. Natigilan si Ella. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Bakit? Hindi ba pwede nating ayusin to dito? Hindi ko kaya. Araw-araw nasasaktan ako dahil tingin ng lahat sa akin. Sa opisina, sa kalsada.
Kahit sa social media, wala akong pahinga. Gusto kong magsimula ulit sa lugar na walang makakakilala sa akin. Pinilit ngumiti ni Ella, pero bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Kung yan ang makakapagbaga ng loob mo, hindi kita pipigilan. Pero sana kahit malayo ka, alam mo may kapatid kang nandito para sa'yo. Babawi ako sa pagkukulang ni Papa sa inyo. Pasensya na, Ella. Hindi ko alam kung kaya ko maging kapatid mo ngayon. Pero salamat. Inabot ni Ella ang kamay niya at marahang hinawakan yon. Hindi kita pipilitin, pero hihintayin kita kahit ilang taon pa. Kahit kailan mo lang gustong bumalik, andito lang ako. Baka balang araw. Kung aalis ka, gusto kong marinig mo to bago ka lumayo. Ano yun? Ni hindi kita kailanman tinuring na mas mababa sa akin. Kahit na paano nagsimula to, kahit lahat ng sakit na dinulot natin sa isa't isa, para sa akin kapatid kita. At hindi magbabago yon. Hala, kahit pa ganun, hindi ibig sabihin na madali para sa akin tanggapin. Sa tuwing may makakita sa akin, iniisip ko kung anong sasabihin nila. Lalo na sa likod ko. Kung paano nila ako hinuhusgahan. Kahit sa ibang bansa, bit-bit ko pa rin to. Bit-bit mo nga. Pero sa ibang lugar, pwede mong piliin kung sino ka. Walang makakakilala sa'yo. Walang mag-uug ng sinang skandal. Doon ka magsisimula. Umiling si Sanya. Ikaw, kaya mo bang magsimula kung ikaw to? Kaya mo bang bumuo ng bagong buhay na parang wala lang? Siguro, hindi. Pero kung wala na akong choice, pipilitin ko. Ella, natutuwa ako nandito ka ngayon at nagsasabi ng mga bagay na to. Pero hindi lahat ng sugat, kahit kapatid pa ay magawa, kayang gumaling agad. Alam ko, kaya nga hindi kita pipilitin. Pero gusto ko malaman mo na handa akong maghintay. Kung sakaling dumating ang araw na handa ka nang bumalik. Kahit ilang taon pa yon, nandito pa rin ako. Salamat. Hindi ko alam kung maging handa pa ako. Pero salamat sa pagmamahal na hindi ko inaasahan. Mahal kita, Sanya. Kahit ano pang nakaraan. Malungkot na umiti si Sanya at tumango. Madilim na nang makauwi si Ella. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng oras ng sasalang maririnig. Sa kusina, nakita niya si Mama Marie, nakasuot ang simpleng pambahay, abala sa paghuhugas ng tasa. Ma? Lumingon si Mama Marie na may konting pagod sa mukha, ngunit agad din itong napalitan ng ngiti nang makita siya. Anak, andyan ka na pala. Kumain ka na ba? Umiling si Ella. Pero halatang hindi pagkain ng pakay niya. Lumapit siya at umupo sa mesa. Hawak ang tasa ng kapit na kandana. Ma, kailangan kitang makausap. Napansin agad ni Mama Marie ang bigat sa boses ng anak. Pinunasan niyang kamay sa tuwalya at umupo sa kanyang tapat. Ano yun, anak? Ma, gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat po na nangyari. Sa sakit na nadala ko sa'yo. Lalo na nung lalaman natin ang tungkol kay Sanya. Sandaling natahimik si Mama Marie. Sa kanya hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak, hindi mo kasalanan na nagkaroon ng mga sikreto ang papa mo noon. At hindi mo rin kasalanan kung bakit nangyaring lahat ng skandalo. Pero ma, pakiramdam ko kung naging mas maingat ako, kung mas naging mapagmatsyag, baka hindi umabot sa ganito. Baka hindi ko kailangang makitang masirang sarili kong kapatid. Anak, hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Minsan kahit gaano ka pakabuti, may gagawin pa rin silang ikakasama mo. Ang mahalaga, ginawa mo kung anong tama ngayon. Kinausap mo siya. Pero ma, aalis na siya. Pupunta siya ng Amerika. Hindi ko alam kung kailan ko pa siya makikita. Hindi man kami nagkaroon ng bonding bilang magkapatid. Kung talagang tinadhana, anak, magkikita pa rin kayo. Baka kailangan lang niya ng oras. At kapag dumating ang panahong yon, handa ka na para sa kanya. Mas lalong humikbi si Ella. Gusto ko lang po sanang maayos pang lahat bago siya umalis. Niyakap si Ella ng kanyang ina. Anak, kahit anong layo, hindi kayang putulin ng distansyang dugong magkadugo. Minsan kailangan nating maghintay. At habang hinihintay natin yon,
Alagaan mo sarili mo para kapag dumating si ulit, buo ka pa rin. Matagal silang nanatiling magkayakap at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakaramdam si Ella ng konting gaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil nawala ng sakit. Makalipas ang ilang linggo, tila unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat sa buhay ni Ella. Wala nang mga maiingay na headlines at kahit paminsan-minsan ay may mga matang sumusulop sa kanya sa mga pampublikong lugar. Natutunan niya nang maglakad ang taas noo. Si Luke naman ay hindi iniwan si Ella. Ngayong gabi, nagaya itong mag-dinner sa isang restaurant na hindi masyadong matao. Akala ni Ella, simpleng date lang yon. Pero may ibang plano pala si Luke. Pagpasok nila, sinalubong sila ng malamig na ilaw ng restaurant at ng mabining musika mula sa isang live acoustic guitarist sa sulok. Wow! Hindi mo naman sinabi na romantic pala dito. Sabi ni Ella habang napapangiti na tinitingnan ng paligid. Ngumiti si Luke. Hawak ang kamay ni Ella habang dinadala siya sa reserve na mesa sa gitna ng bulaklak na nakapaloob sa maliit na vase. Gusto ko lang maging espesyal ang gabing to. Umupo sila at umorder ng pagkain at habang naghihintay, napansin ni Ellang medyo tahimik si Luke. Bakit parang kinakabahan ka? Wala. Masaya lang ako na nandito na tayo. Na maayos ng lahat. Maayos? Oo naman. Pero hindi ibig sabihin, nakakalimutan ko na lahat. May mga sugat pa rin, Luke. Alam ko. At hindi ko rin gustong kalimutan mo. Gusto ko na maalala mo na kahit anong dumaan sa buhay mo. Nandito lang ako. Bago pa makasagot si Ella, dumating ang waiter dala ang kanilang pagkain. Magganang usapan nila habang kumakain. Mga biro tungkol sa mga nakaraan nilang date at mga alaala noong nagsisimula pa lang silang dalawa. Pagkatapos kumain, tumayo si Luke. Sandali lang May kukunin lang ako. Tumingin si Ella kay Luke, nagtataka habang naglalakad si Luke papunta sa isang waiter na may hawak na maliit na kahon. Pagbalik ni Luke, may hawak na siyang maliit na velvet box. Umupo siya pero halatang nanginginig ang mga kamay. Ella, simula nung nakilala kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi lang dahil maganda ka, kundi dahil sa tapang mo. Napalunok si Ella, napapatingin sa kahon. Luke, lahat ng pinagdaanan natin itong mga buwan, mas lalo ako nakakasigurado. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Hindi lang sa mga panahong magandang lahat, kundi lalo sa mga panahong mahirap. Dahan-dahang binuksan ni Luke ang kahon at doon lumantad ang isang simpleng diamond ring na kumikislap sa ilalim ng araw. Ella, will you marry me? Natigilan si Ella at parang tumigil ang oras. Luke, alam mo namang natatakot pa rin ako sa kung anong pwedeng mangyari sa atin, di ba? Oo, at naiintindihan ko. Pero hindi ako nandito para sabihing mawawala lahat ng takot mo. Andito ako para iparamdam sa'yo na hindi mo haharapin ang mga takot na yun mag-isa. Luke, sa lahat ng dumaan sa buhay ko, ikaw lang hindi bumitaw. Kahit nung halos ayaw ko nang bumangon, andyan ka. Nandun ako kasi mahal kita, Ella. At kung papayagan mo, gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging tahanan mo. Hindi na napigilan ni Ella ang pagtulo ng kanyang luha. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit kay Luke. Hawak ang mukha nito. Oo, Luke. Oo. Pakakasal ako sa'yo. Parang biglang gumaan ang hangin sa paligid. Tumayo si Luke at niyakap si Ella ng mahigpit. Kasabay ng mga palakpak mula sa isang customer sa restaurant na nakasaksi sa magandang eksenang yon. Habang nakayakap, bumuling si Luke sa tenga ni Ella. Salamat, Ella, sa pagkakataong to. Hindi kita bibiguin. Hindi ko rin bibitaw ng pagkakataong to. Kahit ano pang dumating, Luke, sabay nating haharapin. Nagtagal pa sila roon. Magkahawak kamay habang pinaplano ng susunod na yugto ng kanilang buhay. Hindi na bilang simpleng magkasintahan, kundi bilang 2 taong handa na magsumpaan ng habang buhay na pag-ibig. 5 taon ang lumipas mula ng ikasal, sina Ella at Luke. Marami nang nagbago. Mas naging
maayos ang buhay nila at mas tahimik na rin ang mundo sa paligid nila. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay dumating ang 2 taon matapos nilang ikasal ang pagdating ng kambal nilang anak na sina Liam at Leah. Ngayon, sa isang maaraw na hapon, abala si Ella sa pag-aayos ng malitang hardin sa harap ng bahay habang si Luke ay naglalaro kasama ang kambal. May masayang tawanan, may hiyawan ng 2 batang halatang kinaiinisan na rin ang mga ibon sa puno. Liam, Leah, huwag masyadong tatakbo ha, baka madapa kayo. Sigaw ni Ella pero hindi niya napigilang matawa habang pinapanood silang hinahabol ng ama nila. Biglang tumigil si Luke at sumenyas kay Ella. Han, may bisita tayo. Tumingin si Ella sa may gate at doon niya nakita ang isang babaeng matagal lang hindi niya nakita. Payat, medyo mas mature ang mukha, pero pareho pa rin ang matang puno ng emosyon. Si Sanya. Natigilan si Ella. Parang bumagal ang oras sa pagitan nila habang nagtatagpong mga mata nila. Hindi na yun parehong malamig na tingin ng nakaraan. Ngayon, may halong kaba, pag-aalinlangan at pag-asa. Binuksan ni Luke ang gate at ngumiti. Sanya, ang tagal nating hindi nagkita. Ngumiti si Sanya ng mahina. Hi Luke, pwede ba akong pumasok? Tumango si Luke at tumingin kay Ella na para bang humihingi ng kumpirmasyon. Marahan ding tumango si Ella, kaya binuksan ni Luke ng tuluyan ng gate at pinapasok siya. Paglapit ni Sanya, agad na tumakbo ang kambal patungo kay Ella. Mama, sino siya? Tanong ni Leia, na agad hiniling Liam palayo. Siya ang tita niyo. Tita? Si Sanya ay bahaging lumuhod para kausapin ng mga bata. Ako po, ako si Tita Sanya. Matagal lang ako nawala. Tumingin ang kambal sa isa't isa, tapos muling tumingin kay Ella. Nang makita nilang ngumiti ang mama nila, agad silang lumapit kay Sanya at niyakap ito. Halos mabitaw ni Sanya ang bag na dala dahil sa gulat, pero agad niya rin niyakap pabalik ang mga bata. Ang cute-cute ninyo. Naglakad silang lahat papasok sa bahay. Tahimik ang unang ilang minuto habang nagsisalin si Luke ng juice para kay Sanya at nilapag ni Ella ang bagong gawang cookies sa mesa. Hindi ko alam kung kailan kita makitang muli, pero masaya ako nandito ka ngayon. Mahinang sabi ni Ella habang nakatingin lang si Sanya sa mesa. Bago ako pumunta dito, Ella, ilang beses ko munang tinanong ang sarili ko kung may karapatan ba akong bumalik. Alam kong grabe yung ginawa ko sa'yo noon. Hindi sapat ang sorry para burahin yun. Hindi mo na kailangang burahin, Sanya. Matagal ko nang tinanggap ang nangyari. At oo, nasaktan ako ng sobra. Pero masasaktan ako sa ideya ang kapatid kita at galit ka sa akin ng gano'n. Napaluha si Sanya. Galit ako noon kasi akala ko yun lang ang paraan para mapansin ako. Pero mali ako. Dapat hinarap kita para kausapin, hindi para sirain. Alam mo, Sanya, lahat tayo may maling desisyon sa nakaraan. Ang mahalaga, kung paano natin binabawi. Ngumiti si Ella at nagsalita. At ngayon, andito ka. Baka ito na yung simula. Tahimik na uminom ng juice si Sanya, tapos biglang ngumiti sa kambal na abala sa pag-aabot sa kanya ng cookies. Ang swerte niyo sa mama at papa niyo. Mahal na mahal kayo. Siyempre po, si mama po ang best mama. Sagot ni Liam sabay turo kay Ella. Tumawa naman si Leah. At si papa po ang best papa. Napangiti si Sanya, pero halata ang kirot sa mata. Parang iniisip kong paano sana kung lumaki rin siya na may ganong klase ng pagmamahal. Gusto mo bang maglakad tayo sa garden para makapag-usap ang tayong dalawa? Tumango si Sanya. Iniwan nilang kambal kay Luke at naglakad sila palabas sa ilalim ng mainit pero banayad na sikat ng araw. Pagdating sa likod ng bahay, tumigil si Sanya. Ella, salamat. Kasi kahit hindi magandang ginawa ko noon, tinanggap mo pa rin ako ngayon. Kasi nga kapatid kita at alam ko kung gaano kahirap mabuhay ng mag-isa. Ayoko maranasan mo ulit yun. Sa Amerika, ang dami kong panahong iniiyak dahil sa hiya.
Pero dumating din sa punto na naisip ko, gusto ko sanang bumalik, humingi ng tawad. Pero baka itaboy mo lang ako. Baka nung araw na yon, oo, baka tinaboy kita. Pero nagbago na ako. Hindi lang dahil sa pamilya ko ngayon, kundi dahil natutunan ko na ang galit kapag pinabayaan, masisira lang ulit. Huminga ng malalim si Sanya. Kung papayag ka, gusto ko sanang magkasama kayo paminsan-minsan. Hindi para palitan kung sino ka sa buhay ng mga anak mo, ha? Pero para maging tita nila. Ngumiti si Ella sabay hawak sa kamay ng kanyang kapatid. Hindi mo na kailangang hingin pa yan. Mula ngayon, bukas ang pintuan namin para sa'yo. Nagbalik sila sa loob ng bahay at agad sinalubong ng kambal, hawak-hawak ang drawing nila. Tiningnan ni Sanya ang papel. Drawing yun ng 5 tao na magkahawak kamay. May araw sa itaas at mga pusong naggalat. Sino to? Si Mama, si Papa. Ako si Liam at ikaw po. Hindi na napigilin ni Sanya ang pagluha. Pero ngayon, yun ang luha ng tuwa. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang taon, naramdaman niyang bahagi siya ng isang pamilya. Kinahapunan sa gitna ng damuhan, maririnig ang masayang tilit halakak ng kambal. Habang patakbong hinahabol si Sanya, na tila isa ring bata sa sobrang tuwa. Look at them. Parang walang nangyaring masama noon. Siguro kasi minsan, Ella, ganun talagang buhay. Kapag binigyan mo ng pagkakataon ng taong magbago, nagbubura kahit paano ang mga lamat. Nakatingin si Ella sa kapatid na walang sawang tinutulungan ng kambal na mag-blow ng mga bula gamit ang maliit na bubble wand. Si Sanya ay tumatawa, halos sumasakit ng tiyan sa kakahabol kakatawa sa mga pamangkin. Noon, hindi ko maisip na makikita ko to. Na makikita ko siyang nakangiti. At hindi dahil may kasama siyang balak sa akin, kundi dahil masaya lang siya. Hindi lang siya masaya, Ella. May kapayapaan na rin siya. Kita mo sa mata niya. Wala na yung galit na daldala niya noon. Napangiti si Ella, pero may bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, Luke, kahit lahat ng nangyari, nanatili pa rin sa puso ko na kapatid ko siya. Kaya nang bumalik siya, hindi ko na siya tinaboy. Iniisip ko baka kung tinaboy ko ulit, hindi na siya babalik. At dahil doon, at ano tayo ngayon? Hindi lang pamilya natin, Ella. Mas malaki ng pamilya mo ngayon. Sa damuhan, biglang nadapa si Leia habang tumatakbo. Ouch! Sigaw ni Leia, pero bago pa man makalis si Ella mula sa upuan, agad ang nandoon si Sanya. Binuhat si Leia at maingat na hinaplos ang tuhod nito. Shh, okay lang. Wala namang sugat. Pero para sure, lalagyan natin ng magic kiss. Ayan, wala na. Agad ngumiti si Leia at muling tumakbo palayo na para bang walang nangyari. Si Liam naman ang sumigaw. Tita Sanya, taya ka ulit. At hinila si Sanya pabalik sa laro. Napangiti si Ella. Alam mo, Luke, parang nabawasan yung bigat sa puso ko ngayon. Nakikita ko yung kambalat siya. Parang ang dami kong natutunan sa pagpapatawad. Kasi honey, hindi lang siyang nabigyan mo ng chance. Pati sarili mo. Binigyan mo ng chance na maging malayo sa galit. Naalala mo nung unang gabi na sinabi ko sa'yo may nalaman ako tungkol kay Sanya? Akala ko noon ending na yun. Pero siguro hindi lahat ng kwento natatapos na magulo. Hindi lahat. Lalo na kung may pagmamahal. At ikaw, hon, mahal mo talagang kapatid mo. Kahit pag ganun ang nangyari noon. Nagtagal sila sa tahimik na pagmamasid hanggang sa lumapit ang kambal at si Sanya. Pawis na pawis at hinihingal, pero masayang masaya. Hala, Luke, grabe. Sobrang bibo ng mga anak ninyo. Natawa si Sanya. Tumayo si Ella at naglakad papunta sa kanila. Bit-bit ang tuwalya para ipunan sa mukha ni Sanya. Kasi, mana sa akin ang mga yan. Pero sa totoo lang, masaya ako makita kang ganito. Alam kong hindi mo naranasan ganitong klaseng laro noon. At gusto kong maranasan mo yun ngayon. Salamat, Ella. Sa lahat. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa pagtanggap sa akin kahit hindi ko sigurado kung karapat-dapat pa ako. Ngumiti si Ella, pero may luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa niya. Kapatid kita. At kahit ano pang mangyari, parte ka ng pamilya ko. Sumabat naman si Luke. At ngayon, parte ka na rin ng mga alaala ng kambal. Siguradong paglaki nila, ay kakwento nila na meron silang tita sa niya na marunong magpatakbo ng pinakawal na habulan sa bakuran. Tumawa silang lahat at muling nagpatuloy ang laro sa hardin. Habang pinagmamasin nila Ila at Luke si Sanya kasama ang kanilang mga anak, alam nilang yun ang bagong normal. Isang pamilya niya, bagamat may sugat ng nakaraan, ay mas piniling maghilom kaysa maghiwa-hiwalay. Kapatawaran ang tunay na nagdurugtong sa maghiwalay na puso. Hindi nito binuburang nakaraan, ngunit binibigyan nito ng pagkakataong maghilom ang sugat. Sa pagyakap sa kapatawaran, natututo tayong bitaw ng bigat ng galit at sama ng loob at mas pinipiling palitan nito ng pag-ibig at pagtanggap. Tulad din na Ella at Sanya, natagpuan nilang tunay na kahulugan ng pagiging pamilya, hindi sa perpektong alaala, kundi sa kakayahang magpatawad